King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 641. Pamamahala sa Purple Smoke Lake, ikalawa. Brother Gio, galing ka sa Thousand Darkness Sacred Clan at dalubhasa sa Tao of the Soul, ikaw lang ang makakapag-alaga sa brat na iyon. Iminungkahi ng isa sa mga henyo mula sa isang two-star sect. Nang marinig iyon, lahat ng iba pang mga henyo ay sumang-ayon, kabilang ang mga kabataang naglilinang ng sword daw. Si Zhao Feng ay nagmula sa 3-star na Mystic True Sacred Clan, kaya ang mga normal na henyo mula sa 2-star na sekta ay hindi nang ahas na saktan siya. Dama po ang kanilang mga tingin kay Brother Gio na may lantang mukha. Sige. Naningkit ang mga mata ni Brother Gio. Siya ang pinakamalakas sa kanilang grupo. Bumalik sa Purple Smoke Lake, nakaupo si Zhao Feng sa isang sinaunang buwaya, at ang hukbo ng mga isda na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay sobrang aktibo sa loob ng radius na ilang milya. Hindi pa siya naglakas loob na pumasok sa kailaliman ng Purple Smoke Lake, kaya nag-iipon lamang siya ng mga mapagkukunan mula sa mga gilid ng lawa sa ngayon. Ayon sa impormasyon, mayroong mas makapangyarihang mga hayop sa kailaliman ng Purple Smoke Lake, kabilang ang mga sirena at ang misteryosong palasyo sa ilalim ng lawa. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay i-scavenge ang lahat sa paligid ng mga gilid ng Purple Smoke Lake. Whoosh! 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 Malaking bilang ng mga isda ang nagsimulang mang-alap ng mga mapagkukunan mula sa tubig sa malapit, at ang purple scaled grass pa rin ang pangunahing target. Kahit na ang iba pang mga mapagkukunan at kayamanan ay maaaring mahalaga, hindi nila mapataas ang kanyang lakas ng napakabilis. 58. 60. 63. Binilang ni Zhao Feng ang dami ng purple scaled grass sa kanyang kamay. Siya mismo ay kumain ng higit sa 30 piraso, at kapag kinumplito ng Ancient Dream Realm Aura, ang epekto nito ay napakaganda. Sa isang pag-iisip lamang, isang grupo ng mga nangangaliskis, madilim na kulay ube na marka ang lumitaw sa balat ni Zhao Feng na parang isang uri ng nakascale na kamiseta. Napapataas nito ang aking defensive power, ngunit walang nakakasakit na epekto. Gayunpaman, ang bloodline na ito ay makapagbibigay daan sa akin na madaling makibagay sa Purple Smoke Lake. Napagtanto ni Zhao Feng, ngunit nalaman niya na ito ay lohikal. Pagkatapos ng lahat, ang purple scaled grass ay nagmula sa Purple Smoke Lake. Pagkatapos kumain ng napakaraming purple scaled grass, nakuha ni Zhao Feng ang defensive water bloodline nito, na lubos na nagpapataas ng kanyang kaugnayan sa tubig, lalo na sa tubig ng Purple Smoke Lake. Kung pumasok si Zhao Feng sa Purple Smoke Lake ngayon, hindi siya maituturing na tagalabas ng iba pang nilalang sa loob ng lawa. Ang pressure sa kanya ay nabawasan din ng husto. Magsisimula akong magtungo sa kailaliman ng lawa pagkatapos kong mangolekta ng 100 piraso ng purple scaled grass. Napaisip si Zhao Feng. Sa mismong iniisip niya. Whoosh! Sa kabilang panig ng baybayin, isang hugis dragon na kalansay na may 5 o 6 na tao sa itaas ay malumanay na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Sikretong pamamaraan ng Ghost Corps. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang 5 o 6 na henyo sa balangkas na hugis dragon. Ang dalawang pinuno ay parehong Sovereign Lords, si Brother Gio at ang kabataan ng Sword daw. Ang paglilinang ng iba pang 4 ay umabot sa huli at pinakamataas na yugto ng Small Origin Core Realm. Ang grupo ng mga tao ay sinisingil ng kasakiman sa kanilang mga mata. Hihihi. Brat na pinangalan ng Zhao, ang iyong kakayahang magtipon ng napakaraming purple scaled grass at iba pang mga kayamanan ay naiinggit sa iyo. Sabi ni Brother Gio sa kakaibang tono. Anong gusto mo? Ang mga mata ni Zhao Feng ay kasing talas ng isang kutsilyo, at ang mga taong sakay ng Bone Dragon ay nakaramdam ng hindi nakikitang lamig. Dahil sa kasalukuyang antas ng bloodline at katawan ni Zhao Feng, ang kanyang titig lamang ay maaaring maglagay ng malaking pressure sa mga normal na sovereigns. Gusto lang naming bumili ng ilang purple scaled grass. Hindi natakot si Brother Gio. Naabot na niya ang middle stage na Great Origin Core Realm at nag-specialize sa Tao of the Soul. Hindi siya natakot sa isang Small Origin Core Realm na nagkataong talented din sa Tao of the Soul. Bumili. Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang sinusulyapan niya ang mga ito.
Ang mga taong ito ay malinaw na sinusubukang magdulot ng gulo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbili. Ang halaga ng purple-scaled grass sa labas ng mundo ay hindi nasusukat. Ang isang piraso lamang ay malapit sa halaga ng isang mid-tier na earth-grade na sandata, at kailangan mo ng hindi bababa sa 1 dosenang piraso upang makuha ang nagtatanggol na bloodline ng water, na may hindi bababa sa 20 upang magarantya ito. Paano kung magbayad tayo ng 10,000 mataas na kalidad na primal crystal stone para sa isang piraso? Sabi ni Brother Gio. 10,000 high-grade primal crystal stones. Ang ibang mga henyo na nanunood mula sa dalampasigan ay nabulunan. 10,000 high-grade primal crystal stones ay malamang na hindi makabili ng kahit isang ugat ng purple-scaled grass. Ito ay malinaw na pangingikil. Umalis ka. Si Zhao Feng ay masyadong tamad na abalahin sila, ngunit si Brother Gio at ang kumpanya ay halatang dumating dito na handa. Hindi sila umalis, sa halip, nagsimula silang gumawa ng gulo. Halimbawa, pipigilan nila ang isda sa pangangalap ng mga kayamanan at papatayin din ang dalawa sa kanila. Lumamlam ang mukha ni Zhao Feng, ngunit tumawa siya sa halip na magalit. Oh well, ang layunin ko ay pamunuan pa rin ang Purple Smoke Lake. Ang mga taong ito ay magiging isang magandang halimbawa sa iba. Pumunta ka. Inutusan ni Zhao Feng ang 20 sinaunang buwaya na salakayin si Brother Gio at ang kumpanya. Bawat isa sa 20 sinaunang buwaya ay may lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang pick na Small Origin Core Realm, at lahat sila ay sumakay sa grupo ni Brother Gio ng sabay-sabay. Nagbago ang ekspresyon ni Brother Gio at ng kumpanya, at ang 4 na henyo na wala sa Great Origin Core Realm ay agad na nagsimulang magpanik. Ang mga sinaunang buwaya ay may kalamangan sa lupain, at ang kanilang singil ay agad na nagtulak sa grupo na magkahiwalay. Patayin ang pinuno. Umungol si Brother Gio habang siya at ang kabataang sword daw ay tumalon sa mga buwaya at sumugod kay Zhao Feng. Maging ang 2 Great Origin Core Realms ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga anit sa pag-iisip na kailangan nilang labanan ang 20 sinaunang buwaya at daan-daang isda. Gayunpaman, alam nila kung ano ang gagawin. Si Zhao Feng ang pinuno nila, kaya hanggat papatayin nila siya, magugunaw ang lahat at magagawa nilang nakawin ang kanyang mga gamit. Wala nang mas simple kaysa sa planong ito. Ang 2 Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay sabay-sabay na sinisingil si Zhao Feng mula sa harap at likod. Napakalakas ng opensa ng kabataang sword daw, kaya siya ang nasa unahan, habang kinokontrol ni Brother Gio ang Sovereign Lord Golden Skeleton at gumamit ng Secret Soul Techniques para subukan at abalahin ang kontrol ni Zhao Feng sa isda mula sa likod. Hindi maganda. Ang babaeng beast tamer malapit sa baybayin ay nagsiwalat ng hindi nagbitiw na ekspresyon. Bilang isang beast tamer, alam niya na ang mga dalubhasa sa pagkontrol sa iba ay higit na nag-aalala tungkol sa pag-atake ng direkta. Sa harap ng 2 Sovereign Lords mula sa Sacred Land, paano makakaalis si Zhao Feng nang hindi nasaktan? Lumitaw. Hindi gumagalaw si Zhao Feng habang may lumitaw na itim na bandila sa kanyang kamay. Shua. Sa isang alon ng itim na bandila, lumitaw ang daang sinumpaang bangkay ng multo, at binalot ng maitim na usok ang lahat sa loob ng 12 dosenang yarda. Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay agad na inatake ng makamulto na usok nang makalapit siya rito, at ang hindi nakikitang mga natuyong puting kamay ay nagsimulang umabot sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa daang sinumpaang ghost corpses ay nakarating na ngayon sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at sumanib sa aura ng Ancient Dream Realm. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi bababa sa 1 o 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang kabataang sword daw ay kakapasok lamang at naramdaman na niya ang kanyang mga kalamnan na nanlamig at ang kanyang kakanyahan at enerhiya ay sinipsip. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay agad na nabawasan ng 30 hanggang 40%, at habang lumilipas ang panahon, patuloy lang itong humihina. Sa sandaling nanatili siya sa usok ng higit sa 10 paghinga, malamang na siya ay magiging isang tumpok ng mga puting buto. 100 sinumpaang multubangkay. Tingnan mo ang akin. Tumawa si Brother Gio habang kinokontrol niya ang Golden Skeleton at pinapasok ito sa Cursed Ghost Corpse Array. Hindi naman talaga naapektuhan ang Golden Skeleton dahil isa rin itong bangkay ng multo. Higit pa rito, ang gintong kalansay na ito ay nakarating sa Great Origin Core Realm.
Nangangahulugan ito na kailangan pang harapin ni Zhao Feng ang isang malusog na Sovereign Lord at isang mahinang Sword Dao Sovereign Lord. Magiging maayos din ang lahat basta't mabilis natin siyang papatayin. Malinaw ang puso ni Brother Jiu, ngunit isang sigaw ang nagmula sa Cursed Ghost Corpse Array sa susunod na sandali. Arg! Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay pinutol ng maitim na lila na talam sa loob ng maitim na usok. Blade of Purple Destruction. Ang dark purple na talam sa kamay ni Zhao Feng ay nagradiated ng aura ng destruction habang ito ay hiniwa sa kabataan ng sword daw, na nagdulot ng kaluskos ng kidlat at pag-ungol ng hangin. Bagamat ang kabataan ng sword daw ay umabot na sa maagang yugto ng Great Origin Core Realm at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ang iba pang mga normal na Sovereign Lords, ang kanyang mga pandama at lakas ay limitado sa hanay. Paano? Nanlalaki ang mata ng binata. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon pa si Zhao Feng ng oras at lakas para salakayin siya habang kinokontrol din ang array. Higit pa rito, ang pag-atake ay napakalakas. Malinaw na hindi niya alam na nilinang ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique, na nangangahulugan na hindi mahirap para sa kanya na kontrolin ang array at pag-atake ng sabay. Shua! Nawala ang pigire ni Zhao Feng. Sinubukan ng kabataang sword daw na tumakbo, ngunit napapikit siya ng maitim na usok. Ang kapalaran ng kabataang sword daw ay seliado na, siya ay kritikal na nasugatan, at ngayon ay hindi na siya nakatakas. Ang kanyang diwa at kaluluwa ay hinihigop ng Ghost Corpse Cursed Array. Sa loob ng Ghost Corpse Cursed Array, kailangan na lang ngayon ni Zhao Feng na harapin ang Sovereign Lord Golden Skeleton. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Isang maitim na lilang latigo ang namuo sa kamay ni Zhao Feng at ibinalot ang sarili sa gintong balangkas. Ang kapangyarihan ng kidlat ay sumalungat ng husto sa mga Ghost Corpses sa simula, ngunit higit pa rito, ang Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng ay naglalaman ng aura ng pagkasira. Ang core center sa loob ng kanyang katawan ay halos ganap na nagkristal, at ito ay halos maihahambing sa isang Sovereign Lord. Sa tulong ng aura ng Ancient Dream Realm, mas malapit pa ito sa pinanggalingan, kaya mas malakas ang kapangyarihan nito. Shoo! Nagsimulang umusok ang gintong kalansay habang nagpupumiglas ito. Lumuhad. Umuungal si Zhao Feng habang hinahampas niya ang isang palad sa gintong kalansay. Sa sandaling ito, para siyang higanteng hayop. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay papalapit na sa kalagayan ng isang hari, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay lumampas sa loika sa tulong ng aura ng Ancient Dream Realm, Heart Blood Essence, Purple Scaled Grass, at iba pang mga bagay. Nagpakita siya ng isang siksik, sinaunang bloodline na aura sa pamamagitan ng pag-ulos ng kanyang palad. Shoo! Ang gintong kalansay ay hindi makagalaw habang ang pressure na bumababa dito ay naglalakbay sa buong katawan at isipan nito. Ice Imperial Seal. Isang ice blue seal ang namuo sa kabilang kamay ni Zhao Feng at nagredide ng nagyayelong malamig na enerhiya na bumabalot sa gininto ang kalansay. Nagsimulang lumitaw ang frost sa katawan ng gintong balangkas. Plop! Ang gininto ang kalansay ay dinurog ni Zhao Feng sa likod ng isang buwaya. Huwag mo nang isipin iyon, brat. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Brother Jiu habang umuungal. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa banta ng Ghost Corpse Cursed Array habang siya ay sumisingil, umaasang subukang iligtas ang kanyang gininto ang kalansay. Ito ay isang Sovereign Lord Ghost Corpse, kung tutuusin. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanya. Ginamit niya ang lamig ng Ice Imperial Spear sa buong lawak nito. Shua! Ang gininto ang kalansay ay ganap na natakpan sa yelo. Tumigil ka! Lumipad si Brother Jiu at nagpadala ng palad kay Zhao Feng, ngunit ang huli ay nakatayong hindi gumagalaw. Weng! Lumitaw ang madilim na lilang kaliskis sa kanyang katawan, at siya ay tila naging isang dragon-scaled warrior. Bam! Ang Great Origin Core Realm ang palad ni Brother Jiu ay nagbigay ng mahinang kalabog. King of Gods, Kabanata 642. Pamamahala sa Purple Smoke Lake, 3. Ano? Bulalas ni Kuya Jiu. Si Zhao Feng ay hindi gumalaw pagkatapos matamaan. Kahit na nag-specialize siya sa soul techniques, ang kanyang close combat battle power ay maihahambing pa rin sa isang normal na Sovereign Lord. Weng! Isang layer ng dark purple na kaliskis ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng,
na nagpapataas ng kanyang depensa sa isang antas kung saan kahit na ang isang tao sa Great Origin Core Realm ay masindak. Pinahintulutan ng Purple Scaled Grass si Zhao Feng na ipakita ang lakas ng kanyang estado ng pag-iral sa buong lawak nito. Kung ito ay isa pang sovereign na may normal na estado ng pag-iral, ang epekto ng Purple Scaled Grass ay hindi magiging ganoon kalakas. Hindi nag-abala si Zhao Feng kay Brother Jiu. Pinaikot niya ang kanyang bloodline power at ganap na tinatakan ang Golden Skeleton. Nawalan ng kakayahang lumaban ang gintong kalansay. Pagkatapos, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagpakawala ng nakakagulat na surge ng Eye bloodline power bilang isang banal na liwanag ng Purple Destruction Wind Lightning Flame na kumikinang sa kanyang mata. Shoo! Nagsimulang tumaas ang itim na usok mula sa gininto ang kalansay na nakatatak sa yelo habang napuno ng takot ang mga mata nito. Si Brother Jiu, na ang kaluluwa ay konektado sa gininto ang kalansay, ay hindi maiwasang mapaungol. Ang marka ng enerhiya sa pag-iisip na iniwan niya sa gininto ang kalansay ay nasusunog na ng Purple Destruction Wind Lightning Eye Bloodline Flame. Huwag mo nang isipin iyon. Nakita ni Brother Jiu ang sinusubukang gawin ni Zhao Feng. Lumitaw ang madilim na apoy sa paligid ng kanyang katawan na parang mga dragon at ahas, na pagkatapos ay bumaril patungo kay Zhao Feng. Kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng habang patuloy niyang pinupunasan ang marka ng enerhiya ng pag-iisip sa gintong balangkas. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang laki ng lawa ay umabot na sa 80 hanggang 70 yarda. Sa nakalipas na ilang buwan, nakatuon si Zhao Feng sa 10,000 Divine Thoughts Technique para sanayin ang kanyang kaluluwa, habang sumisipsip din ng malaking halaga ng Ancient Dream Realm Aura. Ang kanyang kaluluwa ay umabot lamang sa antas na mas mababa kaysa sa kalahating hakbang na hari, ngunit ang aktwal na lakas ng kanyang kaluluwa ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang normal na kalahating hakbang na hari dahil sa aura ng Ancient Dream Realm at 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa makatuwid, si Zhao Feng ay may ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng lakas ng kaluluwa. Higit pa rito, ginagamit niya ang Purple Destruction Wind Lightning Eye Bloodline Flame, na pinigilan ang Ghost Corpse daw. Boom! Ang mas malakas na pag-atake ni Brother Jiu ay dama po kay Zhao Feng, at ang ibabaw ng kaliskis sa balat ni Zhao Feng ay bahagyang natupi, ngunit mabilis silang nakabawi. Kailangang tandaan ng isa na si Zhao Feng ay hindi lamang nagkaroon ng bagong defensive water bloodline, mayroon din siyang isa pang water bloodline na mahusay sa defense at recovery sa simula. Kaya, kahit na ang pag-atake ni Brother Jiu ay sapat na malakas upang bahagyang makapinsala kay Zhao Feng, ang huli ay maaaring makabawi ng napakabilis. 20%, 30%, 40%. Mabilis na sinimulan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na sirain ang marka ng enerhiya ng pag-iisip sa gintong balangkas. Kasabay nito, sinimulan din niyang gamitin ang Dark Heart Seal para subukang alipinin ang gintong kalansay. Isang Sovereign Lord Skeleton. Ibig sabihin, malapit nang magkaroon ng leader ang Ghost Corpse Cursed Array. Ang Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay napuno ng pananabik. Nararamdaman nito kung ano ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng koneksyon ng Dark Heart Seed. Tumigil ka, galit si Brother Jiu na parang kulog. Ipinatawag niya ang kanyang sandata at nagpakawalan ng mas malalakas na pag-atake laban kay Zhao Feng. Gayunpaman, napagtanto niya na humihina ang kanyang opensa. Unti-unting nilalamon ng Ghost Corpse Cursed Array ang kanyang lakas at diwa. Arg! Ang kabataang nag-cultivate sa sword daw ay naging puddle of blood kasabay ng pagsigaw. Naramdaman ni Brother Jiu ang lamig sa kanyang katawan. Ang malakas na pakiramdam ng panganib ay nagpaputi ng kanyang mukha. Kahit na lumalaban siya gamit ang kanyang soul techniques, ang kanyang battle power ay bumaba sa 60 hanggang 70% ng kanyang maximum. Kung hindi ako tatakbo ngayon, wala nang pag-asa. Nang inig ang anit ni Brother Jiu nang ang asol na buhok na binata sa kanyang harapan ay tila naging isang dragon-scaled beast. Kahit na siya ay isang sovereign lord, hindi niya nagawang saktan ang kanyang kalaban. 60%, 70%, 80%. Ang pag-unlad ni Zhao Feng ay naging mas mabilis at mas mabilis. Tumakbo. Nawalan ng lakas ng loob si Brother Jiu. Nang malaya na si Zhao Feng at nagkaroon ng oras para umatake,
Hindi nagtiwala si Brother Gio na maiiwasan niyang sundin ang mga yapak ng kabataang sword daw. Ang lakas ng bagong core na disipulong ito mula sa Mystic True Sacred Clan ay maaaring maihambing sa nangungunang 10 henyo. Boom! Isang makapal na patong ng maitim na usok mula sa Ghost Corp's Cursed Array ang durog patungo kay Brother Gio. 70%. 80%. Tapos na. Ang Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Feng's Eye Bloodline Flame ay nagawang ganap na maalis ang mental energy mark sa Golden Skeleton, at ang kanyang Dark Heart Seal ay malapit ng alipinin ang skeleton. Whoosh! Gumamit si Brother Gio ng isang lihim na pamamaraan na nagpalaki sa kanyang laki, at halos hindi na siya makatakas sa hanay ng Ghost Corp's Cursed Array. Gayunpaman, sa susunod na sandali, mahigit 100 sinaunang buwaya at daan-daang isda ang sumugod sa kanya. Bam! Bam! Boom! Boom! Ginawa ni Brother Gio ang lahat ng kanyang makakaya upang ipaglaban ang kanyang paraan. Hehe, kumpleto na. Matagumpay na nagawa ni Zhao Feng na alipinin ang gintong kalansay gamit ang kanyang Dark Heart Seal. Ang kanyang Dark Heart Seal ay maaari ding gamitin sa mga walang buhay na buhay gaya ng mga ghost corpses. Ho! Ang Golden Skeleton ay lumabas mula sa Ghost Corp's Cursed Array at patungo kay Brother Gio mula sa likuran. Gago! Kinagat ni Brother Gio ang kanyang mga ngipin, at halos sumabog ang kanyang mga mata sa galit. Ang Sovereign Lord Ghost Corpse na inalagaan niya sa loob ng mahigit 100 taon ay ninakaw ng kanyang kalaban kaagad, nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Sa parehong sandali. Arg! Arg! Ang iba pang 4 na core na disipulo na nakaharap sa mga buwaya at isda ay sunod-sunod na pinatay at ang kanilang mga katawan ay itinapon sa Ghost Corp's Cursed Array. Ang eksenang iyon ay nagpalamig sa katawan ni Brother Gio. Sa simula, si Zhao Feng ay nakikipaglaban sa hindi bababa sa 3 larangan. Una, kinokontrol niya ang mga sinaunang buwaya at isda upang palibutan ang iba pang 4 na core na disipulo. 2. Kinokontrol niya ang Ghost Corp's Cursed Array para sugpuin ang kabataang sword daw. 3. Pinupunasan ang mental energy mark sa Golden Skeleton habang nakaharap sa mga pag-atake ni Brother Gio. Siyempre, ang ikatlong harapan ay kung saan ginugol ni Zhao Feng ang halos lahat ng kanyang oras at lakas. At ngayon, kinokontrol ni Zhao Feng ang gininto ang kalansay para umakbay kay Brother Gio. Malapit sa baybayin, ang ibang mga core disciples ay nanunood ng nakabuka ang mga bibig at namumungay na mga mata. Ang kontrol ng isang Grandmaster, at ang kanyang lakas ay halos maihahambing sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Napuno ng pagkabigla ang mga mata ng babaeng Beast Tamer. Ang iba pang mga henyo ng Sacred Land ay nanood habang si Brother Gio ay nawala ang kanyang gintong kalansay at pagkatapos ay hinabol nito. Sa isang nakatagong burol malapit sa lawa, nagtipon ang ilang core na disipulo. Kung narito si Zhao Feng, makikilala niya na ang mga core na disipulong ito ay nagmula sa Mystic True Sacred Clan, at ang pinuno ay isa sa nangungunang 10 henyo, si Chen Yilan. Brother Chen, ganito ba talaga kalakas si Zhao Feng? Tinalo niya si Jiu Mote at ang mga kasama ng mag-isa. Hindi makapaniwalang sabi ni Jiang Fan. Kailangang malaman ng isa na naabot na ni Jiu Mote ang middle stage na Great Origin Core Realm at nagkaroon ng Sovereign Lord Golden Skeleton Servant. Ang kanyang lakas ay halos nasa antas ng nangungunang 10 henyo. Bukod doon, ang kabataang sword daw ay nagmula rin sa isang malakas na sekta ng Sacred Land na nag-cultivate ng Dao of the Sword, ngunit ang naturang pangkat ay natalo ni Zhao Feng ng mag-isa. Minamaliit namin si Zhao Feng. Si Chen Yilan ay may tame time na ekspresyon. Nagtago sila dito para makakita ng magandang palabas. Ibig sabihin, hindi natin siya matutulungan ngayon at magkaroon ng bentahe kapag nakikipag-ayos sa kanya. Sabi ng isa pang early stage na Great Origin Core Realm Genius. Napanood nila kung paano kinokontrol ni Zhao Feng ang isang hukbo ng mga hayop, at orihinal na pinaplano nilang maghintay hanggang sa kailanganin ni Zhao Feng ng suporta upang matulungan nila siya, na nagbibigay sa kanila ng higit na kalamangan kapag nakikipag-usap sa kanya. Malaki ang bahagi ng hukbo ng mga aquatic beast ni Zhao Feng sa kanilang planong sakupin ang Purple Smoke Lake at anihin ang lahat ng kayamanan nito. Sa sandaling ito, Arg! Ang isa sa mga braso ni Brother Gio ay pinutol ng gintong kalansay habang tumatakbo palayo.
Ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang lakas ay nabawasan sa 50 hanggang 60% pagkatapos na hamina ng Ghost Corp's Cursed Array, at siya ay ginugulo ng mga sinaunang buwaya at mga isda sa ibabaw nito. Gayunpaman, sa wakas ay nakatakas si Brother Jiu matapos bayaran ang halaga ng isang braso. Napakalakas ng Zhao Feng na iyon. Talagang nagawa niyang pumatay ng napakaraming core disciples. Nagmula siya sa isang 3-star superpower at pinatay sila dahil sa pagtatanggol sa sarili. Walang magagawa sa kanya ang 2-star sects. Ang kalapit na mga henyo ay puno ng pag-iingat at paggalang kay Zhao Feng. Hindi lang malakas at mapagpasyang si Zhao Feng, nasa likod niya ang 3-star na Mystic True Sacred Clan. Bagamat natalo si Zhao Feng ng ilang subordinate sa laban na ito, marami rin siyang natamo. Ang pagdaragdag ng isang Sovereign Lord Skeleton sa Ghost Corp's Cursed Array ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Pagkatapos magpahinga ng isang oras, kinokontrol ni Zhao Feng ang kanyang hukbo ng mga hayop at muling naglagay ng ilang tropa. Ang kanyang hukbo ay hindi lamang limitado sa mga buwaya at isda. May iba pang mga lahi, tulad ng mga ahas ng tubig. May mga nilalang na dalubhasa sa opensa, depensa, detection, assassination. Anuman ang maisip ng isa, ito ay nasa hukbo ng mga hayop. Makalipas ang kalahating araw, ang hukbo ni Zhao Feng ay umabot ng 7 o 800 sa kabuuan. Mahigit sa 60% ng hukbo ay binubuo ng mga isda, at ang bilang ng mga sinaunang buwaya ay humigit kumulang 30. Ang gayong puwersa ay natakot sa kalapit na mga henyo. Nakakatakot. Malamang na gustong pamunuan ni Zhao Feng ang buong Purple Smoke Lake at anihin ang lahat dito. Ginawa ng mga henyo malapit sa Purple Smoke Lake ang lahat para maiwasan si Zhao Feng. Nakita nila ang nangyari kay Kuya Jiu at sa kumpanya. Ginawa ni Zhao Feng ang kanyang napakalaking hukbo na magtipon ng mga mapagkukunan sa isang maayos na paraan, at ang dami ng mga kayamanan sa kanyang pag-aari ay dumami kaagad. Ang dami ng mga kayamanan na kanyang nakolekta sa loob lamang ng kalahating araw ay lumampas na sa kayamanan ng ilang kalahating hakbang na Void God Realms. Kasabay nito, dumarami pa rin ang dami ng purple scaled grass niya. 81. 83. Nagbilang si Zhao Feng. Kasalukuyan siyang nakakain ng 30 o 40 piraso ng purple scaled grass, at ang epekto ay humihina at humihina. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Imposibleng madagdagan ang lakas ng isang tao nang walang limitasyon sa tulong ng labas, kabilang ang aura ng Ancient Dream Realm. Tumunog ang mga yabag ng paa sa tubig. Nagsimulang maglakad si Che Yilan at 3 o 4 pang core disciples patungo kay Zhao Feng. Junior Marshal Brother Zhao. Nakangiting nagsalita si Chen Yilan. Kinokontrol ni Zhao Feng ang hukbo ng mga halimaw at ginawa silang buksan ang landas upang si Chen Yilan at ang kumpanya ay makalapit. Hindi siya masyadong nag-iingat sa iba pang mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan. Bago pa man sila makapasok sa Demigod Forgotten Garden, ang Regulations Elder ay nagbigay na ng utos na ang mga disipulo ng angkan ay hindi dapat mag-away sa isa't isa. Brother Chen, may kailangan ka ba? Napangiti si Zhao Feng habang ang kanyang mga mata ay sumulyap kina Chen Yilan at Jiang Fan. Bahagyang nakaramdam ng awkward si Jiang Fan ngunit hindi ito nagsalita. Ang buhay ay ganoon. Pabalik sa Void Ocean Spiritual Palace, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na balang araw ay makikipagkumpetensya sila o magtatrabaho sa isa't isa sa Demigod Forgotten Garden. Junior Marshal Brother Zhao. Nanatiling mapagpakumbaba si Chen Yilan. Bagamat malakas ang iyong hukbo ng mga hayop, hindi pa rin sapat na tipunin ang mga tunay na kayamanan sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Kailangan mong malaman na mayroon pa ring mga maalamat na sirena sa kailaliman ng Purple Smoke Lake, at may mga nabubuhay pa sa Void God Realm. King of Gods, Kabanata 643. Kaharian ng Sirena. Ano ang nasa isip ni Kuya Chen? Pinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Malinaw na nakita ni Chen Yilan ang kanyang intensyon na subukang ipunan ang mga kayamanan mula sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Nangangahulugan din ito na si Chen Yilan ay ambisyoso. Ang kalaliman ng Purple Smoke Lake ay isang ipinagbabawal na lugar sa Demigod Forgotten Garden. Hindi lang isang grupo ng malalakas na hayop ang naroon. Higit sa lahat, may mga sirena.
Ang mga sirena ay isang species na lumitaw lamang sa mga alamat, at ang kanilang katalinuhan at talento ay hindi mas mahina kaysa sa mga tao. Ayon sa katalinuhan mula sa nakaraan, mayroong isang napakaraming bilang ng mga sirena sa loob ng lawa, sapat na sila ay maituturing na isang maliit na kaharian. Mayroong kahit na mga hari sa mga sirena, na kilala lamang bilang Mermaid Kings. Sa tuwing magbubukas ang Demigod Forgotten Garden noon, walang gaanong tao ang nangahas na pumasok sa Mermaid Kingdom. Kahit na ang mga nasa Void God Realm ay mahihirapang labanan ang buong Mermaid Kingdom. Umaasa ako na unahin ni Brother Zhao ang higit na kabutihan at makipagtulungan sa amin upang mangalap ng mga mapagkukunan mula sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Ang halaga ng luha ng sirena ay mas mataas pa sa Purple Scaled Grass. Mataimtim na sabi ni Chen Yilan. Luha ng sirena. Iyan lang. Ngumiti si Zhao Fang. Ang lahat ay may impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden, at lahat ng nandito ay nagmula sa Mystic True Sacred Clan. Ang halaga ng luha ng sirena ay talagang mas mataas kaysa sa Purple Scaled Grass. Habang ang Purple Scaled Grass ay pangunahing nagpapalakas sa katawan at bloodline ng isang tao, ang mga luha ng sirena ay nakatuon sa kaluluwa. Tila, ang mga luha ng sirena ay tumagal ng mahabang panahon upang mabuo, at nagkaroon sila ng epekto ng paglilinis ng kaluluwa at pagtulong sa isang tao na maunawaan ang Void God Realm. Ang isang punto lamang na iyon ay lubhang nakatutokso sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Bukod doon, ang luha ng sirena ay maaari ring magpagaling ng mga pinsala sa kaluluwa at maalis ang mga demonyo sa puso. Isa rin itong water elemental treasure na maaaring gamitin sa paggawa ng mga bagay na pangproteksyon sa kaluluwa. Sa totoo lang, binigyan ni Chen Yilan si Zhao Fang ng malalim na sulyap. Kung ang oras ay hinog na, mas mabuting pumasok sa palasyo sa kailaliman ng lawa. Palasyo sa kailaliman ng lawa. Nagliwanag ang mga mata ng Mystic True Sacred Clan Disciples. Ayon sa impormasyon, ang palasyo ay isang lugar na binantayan ng mga sirena sa mga henerasyon. Malamang, ang palasyo sa kailaliman ng lawa ay ang gawaan ng alak ng demigod, at mayroon itong maalamat na Immortal Springs Wine at ang maalamat na Illusion God Wine. Noong nakaraan, ang mga sirena ang may pananagutan sa paggawa ng alak para sa demigod. Huminto si Chen Yilan. Naniniwala siya na alam na ni Zhao Fang ang lahat ng mga chismis na ito. Ilang libong taon na ang nakalilipas, isang henyo mula sa Sacred Land ang pumasok sa Demigod Forgotten Garden at umibig sa Mermaid Princess. Pagkatapos, sa tulong ng Mermaid Princess, ninakaw ng henyo ang ilang Immortal Springs Wine at ilang Illusion God Wine. Ilang taon pagkatapos umalis sa Demigod Forgotten Garden, ang disipulo ay pumasok sa Void God Realm, at ang henyong ito ay isa na ngayong Emperor. Ang lahat ng iyon ay dahil sa Immortal Springs Wine at sa Illusion God Wine. Ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine ay parehong maalamat na alak kahit na sa buong fan universe. Ang Immortal Springs Wine ay nagpapataas ng estado ng pag-iral ng isang tao at maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon. Ang Illusion God Wine ay maaaring magpapasok sa isang tao sa isang malalim na estado at hayaan ang mga nasa Origin Core Realm na maunawaan ang layunin ng mga hari bago sila aktwal na makarating sa Void God Realm. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang impormasyong mayroon si Chen Yilan ay halos pareho sa kanya. Hanggat natagpuan ng isa ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine, ang isang normal na sovereign ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na maabot ang Void God Realm. Ang Immortal Springs Wine ay maaaring tumaas ng 1,000 taon. Ito ang kapangyarihan ng buhay at panahon. Sa napakaraming dagdag na oras, kasama ng pagpapalakas sa estado ng pag-iral ng isang tao, walang dapat ikabahala. Kung ikukumpara, mas gusto ni Zhao Fang ang Illusion God Wine, ngunit mas mabuti kung makuha niya ang dalawa. Siyempre, ang panganib na nauugnay sa pagpasok sa palasyo ay napakalaki din. Maging ang mga hari ay mahihirapang dumaan sa kaharian ng sirena. Ang tanging paraan ay umasa sa katalinuhan at kaunting swerte. Ano ang iniisip ni Brother Zhao? Ngumiti si Chen Yilan. Walang problema sa pagsasama-sama, ngunit paano natin hahatiin ang mga mapagkukunan? Si Zhao Fang ay hindi pipi. Sa tulong ng isang top 10 henyo, pati na rin si Zhang Fan na may bloodline ng 10,000 ancient races, isa talaga itong makapangyarihang team.
Paano kung bigyan muna kami ni Brother Zhao ng 50 piraso ng purple scaled grass para tumulong na palakasin si Brother Jiang at ang sarili ko, pati na rin dagdagan ang aming pagkakatugma sa Purple Smoke Lake. Ang mga hayop sa kalaliman ng Purple Smoke Lake ay napakalakas. Hahatiin natin ang mga gantimpala, kasama ang luha ng sirena, 30-70. Makakakuha si Brother Zhao ng 30% ng hiwa habang ang iba pang 70% ay hahatiin sa natitirang 5 sa atin, at kung makapasok tayo sa palasyo sa kailaliman ng lawa, ito ay ang bawat tao para sa kanilang sarili. Buod ni Chen Yilan. Si Brother Zhao ay isang tao lamang at nakakakuha ng 30%, habang mayroon kaming 5 tao at nakakuha lamang ng 70%. Si Jiang Fan ay tila hindi nasisiyahan. Tila si Zhao Fang ang may pinakamalaking kalamangan. Hahaha. Kumuha kayo ng 70%. At kailangan kong bigyan kayong lahat ng 50 piraso ng purple scaled grass sa ibabaw niyan. Nang marinig ang mungkahi na iyon, tumawa si Zhao Fang. Isinasantabi ang 30-70 na hatian, napakahirap para sa mga normal na henyo na makakuha ng higit sa 100 piraso ng purple scaled grass, at kailangan nilang ilagay ang kanilang buhay sa linya para lang magawa ito. Higit pa rito, nagmungkahi si Chen Yilan na ang mga gantimpala sa palasyo ay hatiin ayon sa kanilang sariling kakayahan. Brother Zhao, mag-isa ka lang. Huwag mong subukang maging masyadong gaaman. Nagsalubong ang mga kilay ni Chen Yilan. Tama, maraming makapangyarihang hayop at eksperto sa sirena na kailangang harapin. Sumang-ayon ang ibang mga core na disipulo. Malamig na ngumisi si Zhao Fang at umiling. Kung gayon, ano ang iminumungkahi ni Junior Marshall Brother? Hindi masaya si Chen Yilan, ngunit kailangan niya ng tulong ng hukbo ni Zhao Fang. Ang pagtitipon ng napakaraming purple scaled grass ng mag-isa ay hindi lamang isang pag-aaksaya ng oras, ito ay magiging lubhang mahirap at mapanganib din. Kailangan mong bigyan ako ng mga kayamanan na katumbas ng halaga para sa purple scaled grass. Ang mga kayamanang makikita natin ay hahatiin ayon sa sarili nating kakayahan, at lahat ng kayamanan na ibinibigay sa akin ng aking hukbo ay magiging akin lamang. Desididong sinabi ni Zhao Fang. Si Chen Yilan at ang kumpanya ay halatang ayaw. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay may malaking bilang ng mga hayop na nasa ilalim ng kanyang kontrol, kaya tiyak na makukuha niya ang higit sa 70% ng mga kayamanan. Sa ibabaw ng Purple Smoke Lake, nag-usap sandali sina Zhao Fang at Chen Yilan, ngunit wala silang resulta. Nakakatawa. Kinawayan ni Chen Yilan ang kanyang kamay at umalis kasama ang iba pang mga core na disipulo. Nagulat ang mga kalapit na disipulo mula sa ibang puwersa. Ito ay malinaw na ang kooperasyon ay nabigo. Si Zhao Fang ay walang emosyon. Kinokontrol niya ang kanyang hukbo at dahan-daang itinulak patungo sa kailaliman ng Purple Smoke Lake. Dumarami pa rin ang bilang ng mga tangkay ng purple scaled grass na hawak niya. Makalipas ang ilang oras, umabot na sa 100 piraso ang kabuuang nakuha niyang purple scaled grass. Ibinawas ang 40 piraso na kinain na niya, mayroon pang 60 pirasong natitira, ngunit ang purple scaled grass ay wala ng gaanong epekto kay Zhao Fang, at hindi na nito mapalakas pa ang kanyang defensive water bloodline. Sa sandaling ito, mas pinapahalagahan ni Zhao Fang ang pagsisikap na salakayin ang kailaliman ng Purple Smoke Lake. Habang lumalalim siya, mas malakas ang mga hayop sa lawa. Si Zhao Fang ay nawawalan ng ilan sa mga mahihinang hayop sa kanyang hukbo, ngunit ang ilan sa mga mas malakas ay kumilos. Gayunpaman, medyo mabagal ang pag-unlad ni Zhao Fang dahil medyo malakas ang paglaban. Habang lumalalim siya sa Purple Smoke Lake, mas marami ang mga hayop. Ang lakas ng mga hayop na nakaharap ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa sarili niyang hukbo, at ang kanyang Dark Heart Seal ay hindi magagamit ng walang katapusan. Makalipas ang kalahating araw, isang malakas na aura ang lumabas sa harapan. Boom! Isang water monster ang lumitaw. Ito ay kasing laki ng isang maliit na bundok at may hindi mabilang na mga galami, at ibinuka nito ang kanyang bibig at durog patungo kay Zhao Fang. Halimaw sa tubig. Nagulat si Zhao Fang. Ang water monster ay napakalaki, at ang battle power nito ay malapit sa isang half-step king. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang kanyang hukbo ay madudurog ng napakalaking halimaw na ito sa tubig. Eye of Ice Soul.
Hindi na naitago ni Zhao Fang ang kanyang lakas. Binuksan niya ang kanyang eye bloodline, at isang malamig na lamig ang bumalot sa kaluluwa ng halimaw ng tubig, kaya bumagal ito. Dark Heart Seal. Ang asol na buhok ni Zhao Fang ay lumipad habang ang isang malakas na pinagmumulan ng eye bloodline soul power ay pinakawalan mula sa kanyang kaliwang mata at dumaan sa kaluluwa ng water monster. Sa gitna ng mga alon, ang napakalaking halimaw ng tubig ay nagyelo, pagkatapos ay nagsimula itong magpumiglas. Ang lakas ng water monster na ito ay katulad ng walang limitasyong balyina sa karagatan noon. Kung lalabanan ko ito, malaki ang pagkatalo ko. Hindi maka-atres si Zhao Fang, kaya kailangan niyang subukang kontrolin ito. Gayunpaman, ang estado ng pagkakaroon ng water monster ay napakalakas, kaya't ang Dark Heart Seal ni Zhao Fang ay nakatagpo ng malakas na pagtutol. Makalipas ang ilang hininga, ang Dark Heart Seal ni Zhao Fang ay natapos sa kabiguan, ngunit hindi siya sumuko. Gumamit siya ng pangalawang eye bloodline technique. Eye of Illusion. Nadala ang kamalayan ng halimaw ng tubig. Makalipas ang ilang paghinga, hangin na ang resistensya ng water monster. Sa loob ng Eye of Illusion, pinahirapan ito ni Zhao Fang ng ilang araw at gabi. Dark Heart Seal. Pagkatapos ay ginamit muli ni Zhao Fang ang kanyang eye bloodline soul technique. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong lumaban ang halimaw sa tubig. Madali itong inalipin ni Zhao Fang. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Ang galame na halimaw ng tubig na ito ay ang pinakamalakas na hayop na kinokontrol niya. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, magiging mahirap para sa ilang sovereign lord na talunin ang halimaw na ito sa tubig, lalo pa itong kontrolin. Sa water monster na ito sa kanyang hukbo, bahagyang tumaas ang bilis ni Zhao Fang. Ang mga normal na hayop ay outraged kapag nakita nila ang halimaw ng tubig. Siyempre, kadalasang pinapatago ni Zhao Fang ang galame na halimaw ng tubig sa ilalim ng lawa upang ito ay kumilos bilang isang trump card. Matapos sumulong para sa isa pang 200 milya, nagawa ni Zhao Fang na alipinin ang dalawang malalaking ahas ng tubig na may sinaunang linya ng dugo. Ang lakas paglalaban ng dalawang water snake ay hindi bababa sa maihahambing sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, higit pa o hindi gaanong maihahambing kay Brother Jiu mula noon. Sa sandaling ito, ang hukbo ni Zhao Fang ay naging mas malakas. Isang galame na halimaw sa tubig, dalawang ahas ng tubig, 12 ng mga sinaunang buwaya. Tinansya ni Zhao Fang. Ang bilang ng mga hayop na mayroon siya sa kanyang hukbo ngayon ay lumampas sa 1,000. 6 o 700 sa kanila ay yellowfish na ang lakas ng labanan ay maihahambing sa half-step origin core realm. Bukod sa mga sinaunang buwaya, mayroon ding iilan pang mga nilalang na may kakaibang kakayahan at malakas na labanan kapangyarihan. Maaari kong subukan na pumunta sa Mermaid Kingdom ngayon. Kumpleto na ang ikalawang bahagi ng plano ni Zhao Fang. Bukod sa Mermaid Kingdom, ang kanyang hukbo ay hindi natakot sa anumang bagay. Whoosh! 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 Ang tunog ng pagtapak sa tubig ay tumunog mula 10 milya sa likod ng hukbo. Mahigit 100 ng mga henyo ng Sacred Land ang lumitaw, karamihan sa kanila ay may masama at masasamang aura. Kasama nila ang isang armado na si Brother Jiu. Brother 2, nauuna ang hukbo ng batang iyon. Nagnganga ang mga ngipin ni Brother Jiu at may galit na sinabi. Ang pinuno ay isang kalbong lalaki na may kulay itim na kaliskis. Para siyang demonyong nakapatay ng maraming tao. King of Gods, Kabanata 644. Pakikipaglaban sa isa sa nangungunang 10 henyo. Brother 2, nauuna ang hukbo ng batang iyon. Mayroong higit sa 100 tao sa grupong ito, at ang mga henyo mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ay ang mga pinuno. Kasama nila ang isang armado na si Brother Jiu. Dama po ang tingin ng mga tao sa malapit sa malaking higanteng may itim na kaliskis. Si Tu Jieseng, isa sa nangungunang 10 henyo ng sagradong lupain. Mahigit 100 milya ang layo, nagbago ang mga ekspresyon ni Chen Yilan, Jiang Fan, at ng iba pang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Si Tu Jieseng ay nagmula sa Thousand Darkness Sacred Clan, at ang kanyang cultivation ay umabot sa late stage na Great Origin Core Realm. Isa siya sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Bilang karagdagan, ang kanyang ama ay ang Void God Realm King na si Tu Wanli.
Nakahanap si Jiu Mote ng mga reinforcement ng napakabilis. Isang core na disipulo ng Mystic True Sacred Clan ang malamig na ngumisi. Hinahabol ni Tu Jieseng at ng kanyang grupo si Zhao Feng mula sa likuran. Halata namang wala silang magandang intensyon. Kung tama ang hula ko, tiyak na susubukan ni Tu Jieseng na patayin si Zhao Feng. Kumikislap ang mga mata ni Chen Yilan. Ilang buwan na ang nakalipas, ang ama ni Tu Jieseng, si Tu Wanli, ay nawalan ng mukha sa harap ng Void God projection ni Emperor Guanmo, lahat ay dahil kay Zhao Feng. Ngayon, sinaktan ni Zhao Feng ang isang disipulo mula sa Thousand Darkness Sacred Clan, at marami siyang kayamanan sa kanyang pag-aari. Brother 2, ang Zhao Feng na iyon ay malamang na mayroong higit sa 100 tangkay ng Purple Scaled Grass at isang grupo ng iba pang mahahalagang kayamanan. Dinilaan ni Kuya Gio ang kanyang labi. Pupuntahan ko siya at huhulihin. Kokontrolan ko rin ang hukbo niya. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tu Jieseng. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, tila may naramdaman si Zhao Feng at tumalikod. Mayroon siyang natatanging mga hayop sa kanyang hukbo na responsable sa pagmamanman. Sa Demigod Forgotten Garden, mahigpit na pinaghihigpitan ang spiritual sense, at ang normal na Great Origin Core Realms ay makakadetect lang ng mga bagay hanggang 100 yarda. Ang Purple Smoke Lake ay mas pinigilan ang pandama ng isang tao. Si Tu Jieseng at ang mga kasama ay nakita ni Zhao Feng sa sandaling makarating sila sa loob ng 10 milya mula sa kanya. Tu Jieseng, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Siya ay lubhang nangingibabaw at nakamamatay. Bulong ni Zhao Feng. Ipinakilala ni Dong Wenjian ang nangungunang 10 henyo pati na rin ang quasi-top 10 henyo ng Sacred Land sa kanya bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Humanda ka sa pakikipaglaban. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Ang kanyang mga pag-iisip ay nahati sa 20 o 30 at nagbigay ng mga utos sa buong hukbo. Sa ibabaw ng tubig, sa ilalim ng tubig, at sa kailaliman ng tubig, nagkalat ang hukbo ni Zhao Feng, naghihintay sa pagdating ni Tu Jieseng at ng kumpanya. Sa gitna nila, ang ikatlong bahagi ng kanyang mga tropa ay lumitaw sa ibabaw, habang ang mas malalakas ay nagtago sa ibaba. Brat na nagngangalang Zhao, bigyan mo ako ng 100 piraso ng Purple Scaled Grass. Ang nangingibabaw na boses ni Tu Jieseng ay tumunog habang ang isang sinaunang demonyong aura ay dumaan sa lugar. Nagsimulang manginig ang mga isda ng yaw ni Zhao Feng. Nakakatakot na demonic daw bloodline. Ang mental energy na ito ni Tu Jieseng ay hindi mas mahina kaysa sa isang tao sa half-step Void God Realm. Nakaramdam ng pressure si Zhao Feng. Ito ang unang kalaban na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong kapansin-pansing pressure. Whoosh! 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 Sinisingil ni Tu Jieseng mula sa harap ng mahigit 100 ng mga henyo. 3 sa kanila ay nakarating na sa Sovereign Lord rank. Divine Chaotic Technique. Ang isang henyo ng Sovereign Lord na dalubhasa sa Tao of the Soul ay sumigaw, nagpadala ng nakakatusok na alulong sa dimensyon ng kaluluwa. Ang mga Diyos at mga demonyo ay tila umuungol sa loob ng dimensyon ng kaluluwa, at ang mga tropa ni Zhao Feng sa tubig ay nataranta. Nabasag pa ang isip ng ilang isda ng yaw. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Mayroong isang tao sa grupo ni Tu Jieseng na dalubhasa sa kaluluwa. Sa sandaling ito, nawala si Zhao Feng ng 70% ng kanyang kontrol sa kanyang hukbo. Bukod pa riyan, kinokontrol ni Brother Gio at ng isa pang henyo ang kanilang mga kalansay na bangkay ng multo at ilang lumilipad na hayop na may bilang na 1 o 200 at ginawa silang sumugod patungo sa hukbo ni Zhao Feng. Hihihi, hindi lang nakamamatay si Tu Jieseng, tuso din siya. Tahimik na sumunod si Chen Yilan at ang kasama mula sa likuran. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa mapuwersa si Zhao Feng sa isang desperado na sitwasyon at magmakaawa sa amin na tumulong. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng inisyatiba sa negosasyon. Malamig ang mukha ni Jiang Fan. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay maghintay sa pagkatalo ni Zhao Feng. Ang grupo ni Tu Jieseng ay nagpakawala ng mabilis na pag-atake na nagdulot ng kaguluhan sa hukbo ni Zhao Feng habang si Tu Jieseng mismo ay sumugod mula sa harapan patungo kay Zhao Feng. Kunin mo na ang pinuno.
Ang taktika ni Tu Jieseng ay kapareho ng taktika ni Brother Gio kanina, ngunit ang kanyang lakas ay mas malaki. Ang iba pang mga miyembro ng grupo ay napakalakas din habang pinipigilan nila ang hukbo ni Zhao Fang. Mas mabuting lumuhad ka sa akin ngayon din. Umuungal si Tu Jieseng habang kumalat ang makapal na demonyong aura sa 100 yarda. Boom! Ang mahinang anyo ng isang nagninangas na demonyong dragon ay makikita sa pamamagitan ng pagtutulak ng kanyang palad. Ang mga labi lamang ng kapangyarihan nito ay pumatay ng ilang kalapit na hayop. Maging ang dalawang sinaunang buwaya ay napatay sa kabila ng kanilang napakalakas na depensa. Break! Si Zhao Fang ay tumalon sa hangin at itinulak ang isang palad. Kumalas ang kidlat at umuungol ang hangin habang ang isang dragon ng kulay ube na wind lightning ay lumitaw sa hangin at nagradiated ng aura ng pagkasira. Bam! Nagsagupaan sa hangin ang dalawang pag-atake. Tumalsik ang apoy ng demonyo kung saan-saan habang sumasabog ang hangin at kidlat. Ang magulong shockwave ay naging pulbos ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa malapit. Sa kabutihang palad, pinili kong lumaban sa hangin. Ang figure ni Zhao Fang ay kumikislap habang siya ay umatras. Lumitaw ang madilim na lilang kaliskis sa kanyang balat, at hindi siya nasaktan. Sa kabilang banda, si Tu Jieseng ay nakatayong walang tigil. Bagamat may kaunting kalamangan si Tu Jieseng, hindi rin nasaktan si Zhao Fang. Brat, hindi naman masama ang lakas mo. Maaari mo talagang harangan ang 60% ng aking buong lakas. Ngumiti si Tu Jieseng. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang kanyang demonyong figure ay durog. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang lakas ng labanan ni Tu Jieseng ay sapat na upang mahawakan ang isa o dalawang normal na death guards. Halika! Nang makitang lumapit si Tu Jieseng, si Zhao Fang ay umabant sa halip na umatras. Weng! Ang Purple Destruction True Yuan sa Crystal Core ni Zhao Fang ay na-circulate hanggang sa limitasyon, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang sinaunang aura. Para siyang naging mapanglon na hayop habang kaharap si Tu Jieseng. Boom! Tumunog ang mga pagsabog sa hangin at lumikha ng napakalaking shockwaves. Ang mga shockwaves mula sa pag-atake ni Zhao Fang at Tu Jieseng ay naging dahilan upang hindi makalapit si Brother Gio at ang kumpanya. Kaya ito ba ang tunay na lakas ng brat na iyon? Nagulat si Brother Gio. Kahit siya ay walang lakas na makipag-away kay Tu Jieseng. Bam! 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 Sina Zhao Fang at Tu Jieseng ay lumaban gamit ang kanilang mga katawan sa gitna ng umaatungal na alon habang sila ay nagpapalitan ng higit sa 100 palad. Sa isang malakas na pagsabog, naghiwalay ang dalawang figure. Boom! Ang figure ni Zhao Fang ay napaatras ng 12 yarda, at ang bahagi ng kanyang dark purple na kaliskis ay nabasag, ngunit isang madilim na asol na alon ng tubig ang mabilis na gumaling sa kanya. Sa kabila, teng, 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 napaatras ang figure ni Tu Jieseng, at pinigilan niya ang dugo sa kanyang katawan. May ilang marka ng paso sa kanyang katawan. Nakakatakot ang lakas ng katawan ni Zhao Fang, at napakahirap na masira ang kanyang depensa. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Tu Jieseng. Ang kanyang katawan at bloodline ay nagdadalubhasa sa malapit na labanan, ngunit siya ay sa anumang paraan ay dahado. Sa mga tuntunin ng opensa, siya ay mas malakas kaysa kay Zhao Fang, ngunit ang depensa ng huli ay mas malakas kaysa sa kanya. Higit pa rito, ang bilis ng kanyang paggaling ay hindi kasing bilis ng kay Zhao Fang. Ang mga pinsalang ginawa ng Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay napakahirap pagalingin, samantalang ang bilis ng paggaling ng water bloodline ni Zhao Fang ay napakabilis. Arg! Arg! Sigaw mula sa grupo. Boom! Boom! Sunod-sunod na lumabas ang malalakas na hayop mula sa ilalim ng lawa. Sa gitna nila, dalawang malalaking water snake ang nagbuka ng kanilang mga bibig at nilamon ang tig-isang henyo. Ang mga tunay na nasasakupan ni Zhao Fang ay nagtatago sa kailaliman ng lawa. Ang pakikipaglaban kay Tu Jieseng at ang pagkontrol sa kanyang hukbo sa parehong oras. Si Brother Gio at ang isa pang henyo ng Soul daw ay parehong natigilan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay napasigaw ang iba sa gulat. Boom! Sa isang malaking alon, isang dambuhalang galami na halimaw ang lumitaw mula sa isang whirlpool. Ano?
Hinampas ng mga galame si Tu Jieseng, na ngayon lang nakapagpatatag ng sarili. Pa. Agad na niluwa ni Tu Jieseng ang isang subo ng dugo habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa gitna ng mga pag-atake ng water monster. Malamig na ngumisi si Zhao Feng, ngunit hindi siya pumasok sa labanan. Sa halip, ipinatawag niya ang Ghost Corpse Cursed Array at kinokontrol ang hukbo upang anihin ang buhay ng iba pang mga henyo. Ang grupo ni Tu Jieseng ay nagbago mula sa mandaragit tungo sa biktima sa isang iglap habang napapaligiran sila ng hukbo. Bilang isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, napakalakas ng battle power ni Tu Jieseng, kaya nagawa pa rin niyang labanan ang landas sa kanyang kasalukuyang estado habang tinatalo niya ang galame na halimaw ng tubig hanggang sa nagsimula itong duguan at sumigaw sa sakit. Tulad ng inaasahan ng isang nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Nang makita iyon, pinaikli ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline sa anyo ng isang matalim na spike. Mental Energy Spike. Isang malamig, ice blue spike ang tumusok sa kaluluwa ni Tu Jieseng. Arg! Napasigaw si Tu Jieseng sa sakit habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Namula ang kanyang mukha sa matinding paghihirap, at ang kanyang mga mata ay namula. Ang Mental Energy Spike ay isang purong soul attack na naintindihan ni Zhao Feng hindi pa nagtatagal. Kapag ang lakas ng kaluluwa ng dalawang tao ay magkatulad, ang may higit na kapangyarihan sa kaluluwa ay may kalamangan kapag gumagamit ng Mental Energy Spike. Kung ang lakas ng kaluluwa ng isa ay mas malakas kaysa sa iba, ang pinsalang idinulot ay magiging lubhang mapangwasak. Hindi ito inaasahan ni Tu Jieseng, at ang kanyang kaluluwa ay agad na nasugatan ng Mental Energy Spike. Umatras. Pinigilan ni Tu Jieseng ang sakit sa kanyang kaluluwa habang siya ay umatras kasama ang 7 o 8 natitirang mga henyo. Halos kalahati ng grupo ay namatay. Napakalakas ng battle power ng Tu Jieseng na iyon. Kahit ang galame na halimaw ng tubig ay hindi siya kayang ibagsak. Dahan-daang tinipon ni Zhao Feng ang kanyang hukbo. Natalo siya ng 2 o 300 hayop sa laban na ito, ngunit karamihan sa kanila ay mga isda lamang ng yaw, na napakahina. Halos kalahati sa kanila ay namatay dahil kay Tu Jieseng. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Higit pa rito, ang lakas ni Tu Jieseng ay hindi man lang mataas ang ranggo sa mga nangungunang 10. Sa ibang lugar sa paligid ng Purple Smoke Lake, kakaunti lang na mga henyo ang nakasaksi sa laban dahil malapit sa kailaliman ng Purple Smoke Lake ang lugar na pinaglabanan nila. Kahit si Tu Jieseng natalo sa kanya. Ang ilang mga disipulo mula sa Mystic True Sacred Clan ay napabulalas ng hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na si Zhao Feng ay isang napakalaking dark horse. Ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng at ang kahusayan sa soul daw ay nalampasan na ang karamihan sa nangungunang 10 henyo. Malamang na manalo kami ni Tu Jieseng laban sa kanya sa one-on-one na sitwasyon, ngunit sa ganitong kapaligiran, malamang na hindi. Huminga ng malalim si Chen Yilan habang ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pag-iingat at pagiging solemna. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ay ganap na maihahambing sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Clan, at ang kapaligirang ito ay perpekto para sa kanya.